Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maaari ko po bang imbitahan ang bawat isa na tayo po ay tumayo po muna at tayo po ay magsimula sa panalangin. Hallelujah, Father God, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa mga sandaling ito. Maraming salamat po, Lord, mula po sa pagising po namin sa umagang ito, sa kalakasan, sa buhay, at sa pag-iingat na kami po ay safe na nakarating dito po sa gawain. Maraming salamat po, Lord, sa buhay ng bawat kabataan na naririto po. Muli po kami nagsama-sama makatapos po ang Monday to Friday na pagtatrabaho at pag-aaral. Lord, we are praying po na mula po sa magiging pasimula po ng aming pong gawain, samahan mo po nawa kami, gamitin mo pong instrumento ang bawat isa sa amin upang magbigay po ng kaluguran sa iyo. Maibigay po namin, Lord, ang pinakamainam, ang pinakamaganda, maluwalhati na paraan ng pagsamba at pagpupuri sa iyo. Lord, mula po sa akin, pagkalooban mo po ako, Lord, ng karunungan para po sa magiging moment of inspiration. Bigyan niyo po ako, Lord, ng courage. Ikaw po ang mangusap sa aking pong buhay. Gayun din po, Lord, sa pagbabahagi po ni Ate Days, we are praying for continuous blessing upon her mula po sa karunungan, sa wisdom, Panginoon. And also, Panginoon, we are praying, Panginoon, we are humbly asking na pagkalooban mo rin po kami ng pusong dalisay, ng matabang puso, Panginoon, na pagtataniman po ng iyo pong mga salita. Nawa po, Lord, sa bawat pagpapagal na amin pong ginagawa sa pag-attend po sa gawaing ito, we are praying, Panginoon, na meron pong changes na mangyayari po sa amin pong buhay sa pamamagitan po ng iyo pong mga salita. And ngayon pa lamang po, Panginoon, inaangkin na po namin ang 100% katagumpayan po ng aming po magiging gawain. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba. In Jesus' name, amen and amen. Ayan. Praise God. Pwede po ba yung mas malakas pa po at buhay na palakpak sa ating pong Diyos na buhay? Ayan. Maaari na po tayong magsiupo. Ayan po. So ngayon po, for our new series, napakabilis po ng panahon. Nasa pang ilang buwan na po tayo ng taon? Pang 7. Ayan, nasa month na po tayo ng July. And kung nakita po natin yung poster na pinost po sa ating pong page, ano na po ang ating series? Ayan, gratitude. May kulang. #gratitude. Ayan. So, ngayon po, para po sa unang week ng ating series, ayan, basahin po muna natin ang 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Ayan. So, sabi po dito, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Ayan. Napakaganda po ng salitang binitawan or yung word na ginamit po dito. Sabi dito, be thankful. Narinig niyo na po ba yung salitang gratitude? Amen. Pero madalas natin, siguro mas madalas natin naririnig yung salitang thank you. Yan. Pero yun pala, mas malalim yung salitang gratitude. And alam po ba natin na ang gratitude ay isa pong attitude na mahalagang tinataglay po natin bilang isang Kristiyano na anak po ng Diyos. Ayan. Napakaganda po nung binitawan na word dito. Sabi dito, be thankful in all circumstances. Actually, nung ginagawa ko po yung poster, kahapon ko lang siya totally natapos ng bandang lunch. Tapos habang naglalaba, sinisingit ko siya kasi wala talaga akong maisip na background. Ang dami kong tinatry na background. Naghanap pa ako ng 4 na season. Yan. Kasi po ang gusto ko mapakita dun sa poster is we are showing our gratitude in whatever season of our life. Amen. Tayo po kasi madalas nating insight kapag nagpapakita tayo ng gratitude or nagsasabi tayo ng thank you because something great happened in our lives. Pero naranasan po ba nating magpasalamat kay Lord especially, despite na kung tayo ay nasa pinaka-lowest point ng ating buhay? Na-assess na po ba natin yon? Actually, yun din yung pinagpipray ko kay Lord na nawa, bigyan ako ng grateful heart, ano man yung circumstances. Kasi sabi dito, for this is God's will. Ibig sabihin, kalooban po ng Diyos na tayo po ay maging mapagpasalamat sa Kanya, ano man po yung seasons ng ating buhay. Ang season po kasi ng ating buhay ay hindi po laging nasa taas or nasa peak ng tagumpay.
yung gratitude po natin, ibig sabihin, dapat po mapagpasalamat tayo kahit na nasa gitna po tayo ng pagsubok or kabigatan ng buhay. Maaaring sabihin natin, Ate Ana, parang hirap naman yung sinasabi mo. Tipong may nangyari na sa family, o kaya naman mababa na yung grade ko sa school, magpapasalamat pa din ako. Yan. Maaaring sa atin, mahirap po siyang gawin. Pero, sabi nga po dito, for you who belong to Christ Jesus. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng thankful heart kasi part tayo or nasa atin si Jesus Christ. Ang hirap po kasi na maging grateful kapag wala sa atin si Jesus Christ. Pero kung alam natin na yung pinaka-ugat or root kung bakit tayo nagiging grateful is because sa tinapos na gawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, siguro any circumstances ng ating buhay, magpapasalamat tayo. Nawa po mga kabataan, ma-practice natin yun. Lately, pinapractice ko din siya and pinapipray ko na nawa talaga gawin ko siya lagi. Yun. So, paggising pa lang sa umaga, may napanood ako. Sabi niya, ang taong mapagpasalamat, kapag ang tao ay marunong siyang magpasalamat sa anumang klase ng sitwasyon na meron siya, mahihirapan ka daw na biguin siya. Yung tipong pagising pa lang natin sa umaga, Lord, thank you kasi buhay pa ako. Lord, thank you kasi naimulat ko yung mata ko, malakas ako. Yung tipong, halimbawa, hindi man malambot yung kama mo, Lord, thank you kasi may nahihigan pa rin ako. Yung ganon, yung tipong, Lord, thank you kasi meron akong naisusuot. Sabi nga, kapag nasimulan natin maging mapagpasalamat, even the smallest details ng ating buhay, hindi tayo mahihirapan na magpasalamat pa rin kay Lord sa kabila ng pagsubok sa buhay. Amen po ba? Nawa po, this moment of inspiration, mag-lead po siya into deeper way and mag-lead po sa ating puso na maging mapagpasalamat, una po sa Diyos, kasi kung wala po siya, wala po tayo dito. Ayan. So, yun lamang po and mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise God. Sige po, patuloy po natin palakpakan ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa buhay ni Teacher Ana. Praise the Lord. And nakaka-excite po yung ating pong series. It's all about gratitude. And alam niyo po ba, one of the ways para po i-express po natin ang ating pong pagpapasalamat, taos-pusong pagpapasalamat sa Diyos, ay sa pamamagitan po ng ating pong pagpupuri at pagsamba sa ating pong Panginoon. Kaya naman pwede po ba natin muling palakpakan ang ating pong Diyos na buhay? Hallelujah. Sige po, yung pinakamalakas na natin palakpak para sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sabay-sabay po tayo magpupuri sa Diyos sapagkat napakasarap talaga magpuri sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo magpasalamat sa ating Diyos. Here we go. Sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Amen. Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Sapagkat ikaw lang ang dahilan. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Tara't sumamba sa Panginoon. Hallelujah! Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo,
ikaw lang ang buhay Tara na't ko. sumamba sa Panginoon. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay Ikaw lang ang buhay ko, Panginoon. buhay ko. Amen. Ikaw lang ang buhay ko. Praise God. Patuloy po tayo magpupuri sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Amen. Atin pong purihin ang Panginoon. Come on. Ang papuri ay para sa'yo, ang pag-awit ay para sa'yo, pinagdiriwang ang kabutihan mo. Tapat ka, O Diyos, sa pangako. Ang papuri ay para sa'yo, ang pag-awit ay para sa'yo, pinagdiriwang ang kabutihan mo. Tapat ka, O Diyos, sa mga pangako mo. Sapagkat pinuno mo ng saya. Pinuno mo ng saya, pinuno mo ng sigla. Di na maghahanap ng iba, ikaw ay sapat na. Ang papuri ay sa Diyos. Ang papuri ay para sa'yo, ang pag-awit ay para sa'yo, pinagdiriwang ang kabutihan mo. Dapat ka, O Diyos, sa pangako. Ang papuri ay para sa'yo, ang pag-awit ay para sa'yo, pinagdiriwang ang kabutihan mo. Dapat ka, O Diyos, sa mga Sabay-sabay po nating awitin. Pinuno mo ng sigla, Yes, O God. pinuno mo ng sigla. Di na maghahanap ng iba, ikaw ay sapat na. Ang papuri ay para sa'yo, ang pag-awit ay para sa'yo, pinagdiriwang ang kabutihan mo. Tapat ka, O Diyos, sa pangako. Ang papuri ay para sa'yo, ang pag-awit ay para sa'yo, pinagdiriwang ang kabutihan mo. Tapat ka, O Diyos, sa mga pangako. Pinuno mo ng saya, Panginoon. Pinuno mo ng saya, pinuno mo ng sigla. Di na maghahanap ng iba, ikaw ay Pinuno mo ng saya ang aming buhay. Pinuno Praise mo ng God. saya, pinuno mo ng sigla. Di na maghahanap ng iba, ikaw ay sapat na. Ang papuri ay sa Panginoon. Ang papuri Praise God. ay para sa'yo, ang pag-awit ay para sa'yo, pinagdiriwang ang kabutihan mo. Tapat ka, O Diyos, sa pangako. Ang papuri ay para sa'yo, ang pag-awit ay para sa'yo, pinagdiriwang ang kabutihan mo. Tapat ka, O Diyos, sa mga pangako. Amen. Ikaw ay tapat, Panginoon. Tapat ka, O Diyos, sa mga pangako mo. Tapat ka, O Diyos, sa mga pangako mo. Amen. Tunay nga pong tapat ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos po natin na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Kaya naman sa pagkakataon pong ito, hindi po tayo papipigil sa pagpupuri sa atin pong Panginoon. Sa ating Diyos na makapangyarihan at kataas-taasan. Hallelujah. Atin pong itaas ang atin pong mga kamay para sa ating Diyos. At patuloy po nating papupurihan ang kataas-taasang pangalan ng ating pong Panginoong Jesus. Hallelujah. Walang hanggan
lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay mapupuri Atin ang purihin ng Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O walang hanggan ng katapatan mo, Panginoon. Walang hanggan. Amen. Hallelujah. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di Pupurihin ka namin, Panginoon. Hallelujah. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di Panginoon, sa'yo lahat ng kapurihan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Lahat ng karangalan, Panginoon. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Sa'yo ang papuri, Panginoon. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Sa'yo, Panginoon, lahat ng karangalan. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan Minsan pa, mo'y sa nagkakaisang tinig, pupurihin ka namin, Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Come on, kabataan, ating purihin ng Diyos. Hallelujah. Itatanghal ka namin, Panginoon. Sa anumang panahon. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan. Lahat ng papuri para sa iyo, aming Panginoon. Minsan pa, Pupurihin ka sa awit, ikaw ay aming itataas, itataas Panginoon. ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y Sabay-sabay po tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah.
Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Jesus. Hallelujah. Sa iyo po ang lahat ng papuri, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Pwede po ba nating palakpakan naman po ang ating Diyos? Hallelujah. Pwede po ba yung palakpak na nagpapasalamat sa Panginoon? Come on! Mga kabataan, sige po tayo po ay magpasalamat. Yamang ang ating pag-uusapan ay about po sa gratitude at pagbibigay pa sa salamat sa Panginoon. Sige po, pwede ba nating bigyan naman ng pinakamainam nating palakpak ang Diyos? Hallelujah. Yung pinaka-the best mo ng pagpupuri sa Panginoon. Alam niyo po, hallelujah, ang paraan po ng ating pagpapasalamat at pagdakila sa Kanya pong pangalan, yung pagpunta po natin dito, you are smiling. Amen. Pagtapak po natin sa lugar pong ito, we are excited kasi po ang ating kakatagpuin sa lugar pong ito ay hindi po yung ating pong mga kaibigan lamang. Amen po ba? Ang katatagpuin po natin sa lugar pong ito ay wala pong iba kundi ang presensya po ng Diyos. Amen po. Hallelujah. Kaya itaas po natin ang ating mga kamay. Sige po, tayo pong lahat. Itaas po natin ang malaya ang ating mga kamay. Hindi po natin to ginagawa para i-please po ang tao, kundi ginagawa natin ito kasi alam natin na merong Diyos na nagligtas sa ating buhay. Itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. Lord, pinupuri ka naming patuloy sa lugar pong ito, O Diyos. Buong puso kami nagpapasalamat, Lord, kasi sa nagdaang linggo, hallelujah. Kami po, marami po kaming ginawa. Sumakay kami ng sasakyan, nagbiyahe po kami. Pero Panginoon, ang inyo pong ginawa sa amin, patuloy mo kaming iningatan. Binigyan mo kami ng panibagong buhay. Malakas kami, Panginoon, wala kaming sakit. Isang patunay na ikaw ang Diyos na nag-iingat ng aming pong mga buhay. Kaya marapat lamang na ikaw ay aming pasalamatan, O Diyos. Lord, ang tunay po na pagpapasalamat ay na nagbumula sa aming pong mga puso. Yung hindi kami nahihiya, Panginoon. Hallelujah. Na ipagsigawan kung gaano kakabuti sa aming pong mga buhay, Panginoon. Kung sa aming ganang sarili, Lord, dati hindi kami marunong magpasalamat even in the simple things in life sa buhay namin. Pero Lord, right now, yamang kami po ay mga lingkod nyo na, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat, Lord. Isa po kami sa tinawag mo bilang mga kabataan mo, O Diyos. Ang panalangin namin, Lord, nawa ma-enjoy namin yung every moment na kasama ka namin, Lord God. Hallelujah. And ngayon pa lamang, Panginoon, pakibuksan niyo po ang aming puso. Lord, gusto naming maliwanagan ang aming pong buhay. Kung ano ba yung mga bagay na dapat naming ipagpasalamat unang-una sa lahat sa iyo, O aming Diyos. Hallelujah. Nawa, yung habag na ibinigay at pinapadama mo sa amin ay hindi namin ma-take for granted, Lord. Hallelujah. Kundi lagi kaming eager na ipakita kung gaano kami nagpapasalamat sa kabutihan mo sa aming pong mga buhay. Even po sa pinakasimpleng bagay na magagawa namin para sa iyo. Yung magtaas ng kamay para po sa iyo bilang tanda, Lord. Hallelujah, na ginagalang ka namin, Panginoon. Hallelujah. Pumupunta kami dito sa church, hindi lamang for the sake na makapag-church kami, pero gusto namin higit sa lahat makapag-worship sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Panginoon, right now, we are opening our spirit. Teach us, Lord God. Hallelujah. Bring us, Lord, into humility. Hallelujah. Sa inyo pong harapan, Panginoon. Maraming salamat sa iyong lahat ng kapurihan at karangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin muli ang Diyos. Pwede po ba, bago po tayo magsiupo, kamayan po muna natin yung ating po mga katabi. Ayan, kamustahin naman po natin. Pakisabi naman po sa kanya, kapatid, salamat sa Diyos na kahit ay pasukan na. Oh, nawala na. Ay, nandito ka pa din sa presence ni Lord. Ayan. Sabi, ano pong sabi niya?
Akala ko napipilitan na lang po. Amen. Sige po, malaya po tayo magsiupo sa presence po ng Diyos. Ayan. Maraming salamat po. Although po meron po naging changes na po. Ayan po. Paki-note na po natin ano po sa ating pong mga calendars. Ayan po. Anong oras na po ang new time slot ng ating pong youth service? Ano po? 9 p.m. Ano po? 9 a.m. na po. Praise God. Sino po dito yung nalito siya sa oras? Okay lang po yan. Pero next week di na po pwedeng malito. Okay po ba? Ayan, 9 a.m. Napakasarap po kasi, di ba? Early in our mornings pa lang, di po ba? Nakakatuwa po kanina, talagang nag-good morning na po sa GC. Ano po? They are excited to be in the presence of God this morning. Amen po ba doon? Amen. Sino po dito yung pinipilit pa ng nanay niya na maka-attend sa youth service? Oy, wala. Sino po dito yung kusang loob na inaalay sa'yo? Amen. Praise God. Sino po yung hindi po nagtaas? Ano po yun? Wala lang? Wag naman pong ganon. Ano po? Sabihin mo naman sa katabi mo, wag naman ganon. Opo, kasi ito ay malaking pribileyo. Sabihin mo sa katabi mo, malaking pribileyo ito na tayo ay naririto sa presensya ng Diyos. Ayan, kung bakit po, di ba, ang dami-dami po nating mga pagkakamali, unang-una sa lahat, hindi po tayo marapat sa presence po ng Lord for being sinners. Pero praise God, kung bakit pinapaubra tayo ng Diyos, malaya tayo nag-worship sa Panginoon, isn't it enough, di ba, reason to thank the Lord? Amen po. Praise God. Sige po, palakpakan naman natin ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Yun, di ba, yung pagpalakpak pa lang. Ayan, pwede po ba yung malakas namang palakpak para kay Lord? Amen. Opo. Ayun, praise God. Kasi po ang ating pinapalakpakan sa lugar pong ito, wala pong iba kundi ang Diyos na nagligtas ng ating pong buhay. Amen. So, meron po akong question po dito before we start. Ayan, Panginoon, hayaan mo na ikaw po ang mag-minister sa umaga pong ito sa mga puso po ng bawat kabataan. Ano man po, O Diyos, yung nasa aming puso, even if we are in pain, sabi nga po kanina, kung meron man, Lord, na sa puso namin, we are feeling heavy, sa puso namin, ang bigat-bigat, Panginoon, right now, Lord, we pray, kayo pong mangusap sa bawat isa po sa amin. Hallelujah. At nawa, yung puso po namin mapuno palagi ng pasasalamat sa iyong kadakilaan. Hallelujah. How will you respond, young people? Ayan, when you are healed from a rare disease. Ayan. Example daw po, nagkaroon ka ng isang mabigat na karamdaman na wala na talagang lunas. But praise God, sa biyaya ng Panginoon, ikaw ay pinagaling ng Diyos. How will you respond based on your clap? Palakpakan nga po natin ng Diyos. How will you respond? O yun, praise God. Thank you, Lord. Ayan po. How will you respond when you are granted with a scholarship? Ayan, can we clap based on our clap? How will you respond? Ayan naman, praise God. Ito po sa mga bago pong mga graduate po dyan, how will you respond when you are being hired of your dream job? Ayan. Siguro po yung iba po sa atin, di ba? Kapag tinawagan ka ng ina-applyan mong company, and then sinabi nila na out of the 1,000 people, grabe naman yun, no? Out of the 1,000 people or 100 people na nag-apply para dun sa job na yon, ikaw ang napili ng company. Siguro, sino po yung nagsasabi dito? Siguro ate, maglululundag ako sa tuwa. Sino po yung nagsasabi dito nun? Ayan. Sino naman po dito yung baka maiyak pa siya? Maiyak sa tuwa. Praise God. At sino po yung nagsasabi dito yung mapapakanta siya ng, ano yan? Mama, Papa. Diba? Being hired of your dream job, what a great privilege you have. Out of the 100 applicants, you are the one na hinahanap pala ng company na yon. Siguro talagang habag na lang ng Diyos yun, no? Imagine mo yun, 100. Minsan nga, dalawa na lang kayo, hindi pa ikaw yung pinili, no? Pero yung 100 yon, ikaw yung pinili, grabe talagang habag ng Diyos sa'yo yun. Siguro, hindi pa natatapos yung sinasabi pa lang ng company sa'yo na, congratulations, you are, gaganon ka na, di ba? Praise God. And how will you respond when you are saved from death?
Sino po ba dito yung naniniwala na siya ay niligtas ng Panginoon mula sa kamatayan? Ayan, praise God. Taas naman po, lahat po, naniniwala po ba tayo? Amen, praise God. Tayo pong lahat ay niligtas ng Diyos mula sa kamatayan. Hindi lamang po physical death, kundi maging yung habang buhay na kamatayan. Amen po ba? Dapat naunawaan po natin yon, ano? Ayan. Ito po yung mga sitwasyon na nakikita ko po sa mga young people po ngayon na grabe siguro yung pagpapahayag natin ng gratefulness or gratitude kapag ito po yung mga bagay na nangyari sa ating pong mga buhay. Amen po ba? So today po, in relation to our series for this July 2025, let us talk about greater miracle of a grateful heart. Ayan. Pakisabi naman po, 1, 2, 3, go. Greater miracle of a grateful heart. Ayan. Ano nga po ba ang nagagawa ng isang grateful heart? Sabi po dito sa ating pag-uusapan, dahil po sa kanyang grateful heart, sa kanyang mapagpasalamat na puso, hallelujah, at tinuring niya po ito po ay malaking habag ng Diyos sa kanya pong buhay. Kaya ano po yung nangyari sa kanyang buhay? Nagkaroon po ng isang greater miracle. Iba po kasi kapag sinabing great lang, di ba? Ito po, greater miracle po ang kanyang natagpuan at nangyari sa kanyang buhay. Ayan. We will talk about Luke chapter 17 verses 11 to 19. Ayan. Basahin po natin sa English version, sa NIV. Ayan, sabi po dito, hallelujah. Ang ganda po nito, mga kapatid. Marami po tayong matututunan sa buhay po ng mga lalaking ito. Ayan, taas nga po ang kamay ng mga lalaki ng Panginoon. Oh, mga men of God. Kahit na matikas, kahit na medyo macho pa, hallelujah. Parang nakaka-touch sa puso ng Panginoon. Makita niya yung mga men of God, kahit gaano kayo katangkad, kahit gaano kayo katapang sa inyo pong buhay. Grabe po ang pag-touch sa puso ng Panginoon kapag nakikita niya yung mga men of God ay marunong pong sumamba at magpasalamat sa Panginoon. Do you believe that? Sige po, basahin po natin dito. Sabi po dito, ayan po, Luke chapter 17 verses 11 to 19. Okay, meron po ba tayong dalang mga Bible? Praise God. Sino po yung walang Bible dito po? Sige po, mamaya bigyan natin mamaya si Kuya Joey. Okay, let us read. Sabi po dito in Luke chapter 17 verse 11, Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. How many men? Oh, 10. Talaga mababa lang yung boses ng mga men. Ayan, 10 men who had leprosy met him. Leprosy is disease, a skin disease or yung ketong. Nakakita na po ba kayo ng taong may ketong? Mamaya po papakita po natin, excuse me po sa mga kumakain. Sabi, they stood at a distance. Ayan, siguro po ganyan po, malayo. And called out in a loud voice. Hallelujah. Can we hear it? Sabay-sabay po tayo. Jesus, Master, have pity on us game. 1, 2, 3, go. Jesus, Master, have pity on us. Napakalakas daw po ng pagkakasigaw. Nung 10 men pong ito, nung nakita nila from afar si Jesus, sabi niya, Jesus, Master, have pity on us. Hindi po yung natural lang na sigaw kasi po, imagine may leprosy ka eh. May ketong ka. Ang sakit po nun, mamaya po malalaman natin kung gaano po kahirap. Verse 14, ang sabi po doon, when he saw them, he said, Go, show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. Ganun po kabilis yung healing from God. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. Kaya di ba po, ngayon maiintindihan natin bakit kailangang sumisigaw tayo kapag nagpupuri tayo sa Diyos. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Hallelujah, praise God. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Oh, 10 yung pinagaling nga. How many men again? Men?
Okay, there were 10 men. Where are the other 9? Nasaan daw po yung 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? O 10 yung pinagaling ko bakit isa lang yung bumalik? Foreigner pa, sabi ni Lord. Then he said to him, rise and go. Your faith has made you well. Hallelujah. These are the words of God. Praise be to God. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. See? Diba? Ate Des, okay, now I know kung bakit pala minsan akala namin trip nyo lang sumigaw, di ba? Akala namin pag sinasabi ni Ate Pat na can we give a mighty shout of praise for God? Nahihiya kami kasi akala ko si Ate Pat lang yung nagsasabi noon na kailangan sumigaw para sa Panginoon. Hindi po. Alam niyo po, yung pagsigaw pala in a loud voice, di ba? A loud praise, ito po ay pagpapakita ng gratitude natin sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mahiya na sumigaw para sa Panginoon. Kahapon nga po, alam niyo po kahapon, dito po sa church natin, nagtapon lang po ako ng basura po doon sa malapit po sa CR po natin. Alam niyo po, mayroong mga nagsisigawan po dyan sa labas. Alam niyo po kung anong sinisigaw nila. PI. Ganon. Pero hindi po sila nahihiya po doon. Nakakahiya po ba pag nagmumura? Tama po ba? Sino po dito yung proud na nagmumura siya? Naku, Lord, wala naman sana po, Panginoon, ano po. Di ba po, kung iisipin natin, bakit sila? Yung sinasabi ng kanilang bibig, hindi nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Hindi, yumuyurak nga hindi lang sa pangalan ng Panginoon, kundi mismo sa sarili nila. Nakakawala ng dangal po yun. When we speak those things, yung bad words, di ba parang, ay ano ba naman siya? Ano ba yung mga lumalabas sa kanyang bibig? Hindi nagbibigay ng kaluguran, maging sa kanyang sarili. Hallelujah. Kung hindi po sila nahihiya, sumisigaw sila ng ganon, how much more tayo po ang pinagsisigawan naman yata natin ay ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Ang pinagsisigawan mo naman nata yung pasasalamat mo sa Panginoon. Kaya sabihin mo, bakit ka mahihiya? Ulit nga, sabihin nyo nga sa katabi nyo po, bakit ka mahihiya? Diba? Praise God. From now on, di po ba? Sabi nga ni Ate Ana kanina, let be gratitude an attitude. O, diba? Hindi po yung attitude na, uma-attitude, hindi pong ganon. Uma-attitude ng gratitude. Yarn. Praise God. So, sige po, pag-usapan natin, Ate Days, ano naman yung about sa 10 men na ito. Okay, what was Jesus' mission during that time? Alam niyo po si Jesus, kung bakit, saan po siya pumunta? Ano po yung lugar? Yan, para matutunan po natin yung mga lugar pong ito. Saan po? Sa letter S, Samaria, and letter G, Galilee. So what was Jesus' mission? Ayan. Ang mission po niya doon is to reach the rejected ones. Grabe po, di ba? Si Jesus talaga, noon pa man, ang mission po ni Lord, inaabot niya yung tinatawag na mga rejected na sa society. Alam niyo po kung bakit? Sa lugar po ng Samaria, dito po yung mga Samaritans kung tawagin, they were despised by the Jews or yung mga Hudyo due to ethnic and religious differences. So, di ba, alam naman po natin, kumbaga, yung bida lang talaga, yung mga pinili lang ng Panginoon talaga noon, ay yung mga Hudyo o yung mga Israelita. Amen po? So, yung iba, sabi, yung mga Samaritans, yung foreigner, di ba po tawag kanina doon sa text na binasa natin, sabi, foreigner sila, hindi sila ganun ino-honor. Kahit dito po sa atin, di ba? Kapag merong foreigner, ang tingin natin, ay parang wala siyang equal na pagkarapatan in terms of being a Filipino. Tama po ba? Minsan nga, binubuli pa, ano po. So, sabi dito po, sa Samaria daw po, ito yung mga lugar na hindi sila ino-honor kasi iba ang kanilang religious and ethnic practices. Amen. So si Jesus, pumunta siya doon para ipakita sa mga Samaritans na ito na si Jesus wala siyang pinipiling tao. Amen. Grabe po si Lord, no? Pangalawa po, sa Galilee, the Galileans were often looked down
by the Judeans as, grabe, less educated or too influenced by the Gentile culture. So maintindihan natin, ganun pala yung katatayuan natin noon kung nabuhay tayo noon. Ito yung tingin sa atin, mga less educated. Ouch, di ba? Less educated and too influenced by the Gentile culture. Kasi ito nga yung tinatawag na, ay hindi to kabilang sa atin. Mga ano to, mga mabababang uri. Ayun, kapag yun po yung tingin sa atin, di ba? Ang sakit po. Pero despite that, praise be to God, kahit ganun po yung tingin sa kanila ng society, si Jesus, hindi siya nagkulang. He reached this kind of people. Amen po. And next po, Jesus deliberately traveled this in between overlooked places, not just through major cities, because his mission was to reach those on the margins. Ayan. Ano po ba yung margins? Naalala ko po dati, ito yung 'di ba yung grade 6 paper, yung tinutupi yung gilid. So hindi po 'yon, mga kapatid, hindi po 'yon yung margin na tinutukoy po natin. Ano po ba yung mga margin para maintindihan natin in our language? Ayan, bilang mga young people. Para po maintindihan natin, sino po ba yung people on the margins? Sila po, example po, siya yung kaklase mo na laging nag-iisa kapag kumakain ng lunch. Meron po ba kayo mga kaklaseng ganon? Sila yung lagi nag-iisa. O kawawa naman, samahan nyo na. Okay po. Sila yung mga student judge for how they dress or talk. Sa makatuwid, sila yung mga taong madalas pinagtatawanan kasi kakaiba yung pananamit daw at kakaiba yung kanilang pananalita. Meron po bang ganon? Or kayo po yung tumatawa? Hindi naman. Okay, praise God, Lord. Thank you, Panginoon. Okay, and the teen with no father figure, struggling quietly. Nakaraan po, di ba, yung maalala niyo po yung buhay po ni Sister Ira Mendoza, yung may-ari po nung Ira's Catering. Di ba, no? Ang galing, no? Sa kanya yung Ira's Catering. So sabi, siya pala ay hindi ko alam yon, nakaranas pala siya ng pambubuli kasi ang sinasabi sa kanya, ay, ano yan? Parang broken family yan, wala yang tatay. Meron pala talagang ganun po, no? Akala ko sa movie or palabas lang yung nangyayari na, ay, ayan na si ano, yung minsan nga sinasabi, parang mushroom ka lang kasi wala kang kinilalang magulang. So, di ba ang hirap po nun na ang sakit na nga nung pinagdadaanan mo being an orphan, bilang wala kang magulang, pero pinagtatawanan ka pa ng mga tao, mga kaklase mo sa paligid mo. So sila daw po yung mga taong katulad ng mga nasa margins kung tawagin. At sino pa po? Someone who's messed up and thinks they don't belong at church. Meron po bang ganun dito na nakaka-feel na parang hindi naman ako belong dito eh. Parang hindi naman ako welcome dito. Ayan, pakisabi sa katabi, hindi totoo yan. Ayan, you are loved and you are welcome in the Church of Jesus Christ. Amen. Pwede po bang palakpakan po natin ang ating Diyos? Hallelujah. So para maintindihan natin, sila yung mga taong nasa margin, people on the margins kung tawagin. Sa makatuwid, sila yung mga kawawa. Sila yung hindi sila privileged, sila yung hindi pinapansin, overlook. Yung tipong nandyan na sa harap mo, pero parang hindi sila nakikita. Ganun po katindi yung kalagayan po sa Samaria and Galilee that time. Pero praise God, yung society na nagsasabi sa kanila, hindi kayo kabilang, hindi kayo mahalaga, you are less important. Pero si Jesus, pinakita niya, hindi pahalagahan ko ang mga taong ito na tinuturing na rejected ng society. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. At dito po sa story natin, tignan natin kung gaano din po kakawawa yung mga tao po. Meron, imagine mo, no? Pagdating sa racial, sa races na pinag-uusapan, hindi na nga siya Hudyo. For example, and then sasabihin pa na merong sakit. Yun nga po, ito yung leper or meron siyang leprosy. Sila po yung merong ketong. Hindi ko po kinuha yung picture na medyo kasi baka hindi po natin kayanin yung itsura. Pero ito po yung example picture po ng mga lepers. Ano po makikita natin? Sila po ito po ay skin disease.
'di ba? Na meron po sa buong katawan na hindi po nila alam kung paano pa ito gagamutin during that time. Alam niyo po diyan po nung time pong 'yon, bakit nga ba ang mga lepers, why is it a big deal? 'Di ba sa ngayon po ano pong pagkakaalam natin pagdating po sa leprosy? Ngayon po ang pagkakaalam ko po meron ng ang tawag po dito, meron ng gamot para sa leprosy. Tama po ba? Hindi pala tayo masyado nakikita, no? Kasi nga, nabigyan na siya ng medicine, may research na. Pero nung time pong ito, bakit leprosy is a big deal? Una po, sa physical pain. Ito po, sabi, this is a skin disease. Sabi kanina ni Rap, skin disease po yun. That causes sores, numbness, and disfigurement. In biblical times, there was no cure. Diba? Wala pa pong gamot during that time. At alam niyo po, sabi, kapag dinedescribe po yung pagdating po dito sa physical pain, grabe po, alam niyo po, sabi, yung taong may ketong noon, hindi nila namamalayan, kasi diba, ito po yung kinakain, yung yung skin, yung laman. Hindi nila namamalayan, nalalaglag yung mga daliri po nila. Ganun po kakawawa yung mga tao pong ito. Imagine mo, di ba bigla na lang nalalaglag yung kuko niya, yung kamay niya, praise God. Ganun po kahirap yung pagkakaroon po ng leprosy. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang, wala kang leprosy. Kung hindi, grabe, kawawa naman. At pangalawa po, hindi lang physical pain. There is also social rejection. Bakit po? Lepers had to live outside the city, away from family and friends. Kasi po, 'di ba, sabi ito po ay kumbaga nakakahawa at sila po ay tinuturing na mga uncleaned. Ayan. Kaya hindi po kumbaga parang nung nakaraan, 'di ba po, yung COVID-19. Ano po ang ginagawa doon sa mga merong mga symptoms ng COVID? Ano pong ginagawa? Ina-isolate sila. Yung bigla na lang merong pong kukuha, 'di ba, ng mga patrol, mga ambulance. Kasi sabi doon, lepers had to live outside. Para hindi na sila makapaminsala doon sa city, they have to be away. Paano yun? Di ba may pamilya ka, tapos kailangan mong lumayo kasi hindi ka na po pwedeng mamuhay ng normal. Ganon po katindi yung pinagdaanan po nung 10 men pong ito. Hallelujah. They have to be away from their family and friends. At pangatlo po, pagdating po sa spiritual, there is also a separation. Bakit po? They weren't allowed to go to the temple or join in worship. Kaya imagine mo, kahit na may youth service, kahit pa ikaw yung active, halimbawa gusto mo umattend ng youth service, nung time na yon, kung meron man na mga youth service ng Ate Pat, sabihin sa'yo, doon pa lang sa gate, ay sorry, hindi ka po pwede dito. 'Di ba? So, are we blessed na 'di ba sabi, we are all welcome in the church. 'Di ba? Praise God. Pero nung time pong 'yon, hindi sila pwedeng pumunta sa temple. Hindi sila pwedeng pumasok kasi ang turing sa kanila nga marurumi. Hindi pwedeng makapasok sa templo ng Diyos. Sabi sa Leviticus chapter 13 verse 46, he shall live alone. His dwelling shall be outside the camp. So siguro po, no, kung ini-imagine ko po, hindi lang yung ang sama-sama na ng pakiramdam mo physically, tapos yung emotional state mo kasi hindi mo nakikita yung pamilya mo, tapos pangatlo pa, hindi ka makapag-worship, nag-iisa ka. Di ba grabe po yung series ng stress nila. Ganon po katindi yung sitwasyon nung 10 men pong ito. Kaya this time, nung nakita nila si Jesus, ayun na si Jesus, sabi si Jesus ay dadaan. Dadaan si Jesus sa malapit sa kanila. Kaya nung natanaw nila ang ating Panginoong Yesus, ano po ang sabi nila? Di ba, makikita mo, alam niyo po, kapag yung mga lepers na to, sabi, yung isa dito, Samaritan, yung iba, hindi na tinukoy eh. Sabi, maaring yung iba ay mga Hudyo, iba-iba na yung mga races nila. Pero tignan niyo po, di ba, sabi kanina, merong discrimination pagdating sa mga Hudyo at sa mga Gentiles. Pero kapag isa ka ng may sakit, katulad nga ng may leprosy ka, regardless kahit Hudyo ka, kahit pa ikaw ay
ay kalahi ng Panginoong Yesus, ikaw ay hentil, sama-sama na sila doon. Kasi nga, pare-pareho silang outcast dahil meron silang mga sakit. So doon, wala nang discrimination kasi lahat kayo, ang kasama mo lahat doon, merong leprosy. Diba? Napakahirap doon. Saan ka huhugot ng pag-asa doon? Eh, nakikita mo yung katabi mo, parang nalalaglag na yung mga kamay niya. Ganun po kahirap yung sitwasyon ng mga lepers pong ito. Nai-imagine na po ba natin kung gaano kahirap? Nararamdaman po ba natin how grateful and blessed we are na tayo po hindi natin naranasan po yon? At ano po ang sabi nila? Nung nakita nila si Jesus, nakasilip po sila ng hope. Nagkaroon sila ng pag-asa. Sabi nila, oh, si Jesus yun na. Si Jesus yun. Sabi, yung master, yung gumagawa ng mga miracle. So anong gagawin nila? Hindi sila, mga kapatid. Alam niyo po, yung mga lepers pong ito, hindi sila pwedeng basta-basta lumapit. O di ba kahit halimbawa nakita ka nila from afar, ate Pat, halimbawa kamag-anak kita. Kahit nakita kita, from a miss na kita, hindi po pwedeng basta-basta lalapit ka. Kasi kapag nakita ng mga, lalo po yung mga priest o yung ibang tao, kapag nakita nilang nilapitan ka nung leper, naku, patay. Papatayin po kasi may law about po doon. Papatayin yung leper at yung nilapitan niya, patay na din. I-isolate na rin yon. Ganun po katindi. Yung pagiging unclean na tingin sa kanila. Ano po ang sabi nila? Di ba? Ano po yung sinigaw nila? Jesus! Master, have pity on us. The term used exclusively in Luke's Gospel and always by Jesus' disciples. So yung mga lepers pong ito, ang tawag nila kay Jesus ay Master. At ito daw po ay ginagamit lamang ng mga disipulo ni Kristo. Ganun po nila in-honor ang ating Panginoon. Ano pa po? It carries the meaning of one who has authority. Kinilala po nila ang ating Panginoong Yesus, especially one in charge, a chief or overseer. Hallelujah. Kaya naman, di ba nakita doon, kinilala nila si Lord, ay eto na. Eto na yung mga tao yung mga physicians, wala na magagawa sa amin. Pero ito, yung taong to, yung lalaking yun na naglalakad, si Jesus, siya na lang yung tanging pag-asa namin para mabuhay pa kami. Kasi kung bakit sila ina-isolate, alam niyo po, wala nang kumakalinga sa kanila doon. Mamamatay na lang sila po doon ng sama-sama. Doon na sila mamamatay. So para siyang death sentence na. Wala nang hope doon. Kaya imagine niyo po, nung time na nakita nila si Lord, nagkaroon sila ng pag-asa sa kanilang buhay. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Ano po ang sinabi ni Jesus? What was Jesus' command to them? Alam niyo po, dito po ako na-touch, bagamat simple phrase lang naman yung sinabi. Sabi po, di ba, Jesus saw them. Nakita po sila ng ating Panginoong Yesus. Sabi ko po sa inyo kanina, yung mga lepers pong ito, halos hindi na sila pinapansin. Inihiwalay sila kasi po, yung end po nila, iniintay na lang kung kailan sila mamamatay. Ayun na lang, doon na lang sila, parang mabubulok na lang sila somewhere po doon, mamatay na lang sila. Pero itong Panginoong Jesus, nakita po sila ng Diyos. It's more than the eyes. Nagbigay po ng pansin ng Panginoon sa mga tao pong ito na tinuturing na pong outcast. Amen? Hallelujah. And sabi po ni Jesus, nung sumisigaw sila, Lord, Jesus, Master, have pity on us. Ano po ang sinabi ni Jesus? Go, show yourselves to the priest. Yung mga priest po kasi sila yung mga nag-check, okay na ba to? Talaga bang gumaling itong na to? Talaga bang clean na to? Parang ganon. Sila yung susuri kung talagang okay na ba siya. Parang ganon. And what a great miracle. Great miracle po ang nangyari po sa kanila. Ano pong sabi kanina sa verse 14? Pwede po ba nating basahin po yon? In Luke chapter 17 verse 14, ano po ang nangyari? Sabi po doon, when he saw them, he said, go, show yourselves to the priest. And as they went, they were all cleansed. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Imagine po natin, sa salita pa lang po yun ng Panginoong Yesus, walang sinabi doon na may ginawa si Jesus.
Yung hinaplos niya ba? Ang sabi lang doon, sabi ni Lord, go! Show yourselves to the priest what a powerful word coming from God Himself. Amen? Sa salita pa lang ng Panginoon, may gumagaling na. Ganun po ka-powerful si Lord. Amen. They were all cleansed. What a great miracle. Today sabi mo, walang gumagaling. Sa ketong, wala talaga. Kaya nga miracle to eh. It's only Jesus. Sabi mo, si Jesus lang kasi yun eh. Jesus lang sa kalam. Siya lang ang makakagawa po nung. Kaya nga miracle, great miracle. Praise God. Hallelujah. Pero alam niyo po, out of that great miracle, merong isa na nakaranas ng greater miracle. Ayan. Sabi po doon, sino po yung lalaking yon? Greater miracle of a grateful heart. Dahil po sabi sa pagiging grateful niya. Paano po ba niya pinakita yon? In verse 15, basahin po natin. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. Oh, grabe. Sana no, Ate Pat, sa susunod talagang yung voice natin, talagang kung gaano yung kalakas kapag sinisigawan mo yung nanay mo. Kung gaano kalakas yan kapag dati yun, di ba? Wala na sumisigaw sa nanay dito. Kapag sinisigawan natin yung mga kaaway natin, napakalakas. I pray, Lord, na ito'y magamit namin para magpuri at magpasalamat sa iyong pangalan. Amen. Hallelujah. Sabi doon, ano pong ginawa? Yung nakaranas ng greater miracle, he came back praising God in a loud voice. Nung una, nung nakita niya si Jesus, sumisigaw din sila di ba? Sumisigaw sila out of their desperation. Sumisigaw sila parang sinasabi nila, Lord, may sakit kami, may leprosy kami, kailangan ka namin. Lord, pagalingin niyo po kami, Panginoon. You are our only hope. From shout of desperation due to his leprosy to shout of praise because of his healing. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. Sabi ko sa inyo yung shout niya ng desperation, pero nung naranasan niya yung healing from God, from Jesus Christ, nakasigaw pa rin siya. But this time, a shout of praise because of his healing from God. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya hindi na ako mahihiya, Panginoon. Ganun pala. Pwede pala akong sumigaw kasi ito yung way ko ng pasasalamat sa ginawa mo sa aking buhay. Paano yun, Ate Days? Hindi naman ako yung leper. Mamaya po maintindihan natin. Ano bang connection nun sa atin? Hindi man tayo mga lepers. Pangalawa po, this was a humbling moment. Alam niyo po kung bakit? In-stress po kasi doon Sabi in verse 16, basahin po natin. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. So sabi, kunwari, he threw himself daw. Ay, parang sabi doon he threw himself, bebe. Charlie, sabi doon, he threw himself at Jesus' feet. Diba, hinagis na yung sarili niya sa paa ni Jesus Christ and he thanked him. And he was a Samaritan. Bakit po ganun katindi yung pasasalamat niya sa Panginoon? Diba po? He was a Samaritan kasi. Bukod sa kanyang racial difference, hindi ka kabilang sa bayan ng Diyos. Parang double kill. Alam niyo po yon? Hindi na nga siya Hudyo, may leprosy pa siya. Yung dalawang pinagbabawal, talagang yung dalawang bagay na para ma-outcast ka, sinalo niya yung dalawa na yon. So, ganun katindi yung agony niya. Ano ba to, Lord? Hindi na nga ako Hudyo Wala na nga ako sa favor mo bilang isang bayan ng Diyos. Pero nagkaroon pa ako ng leprosy. Sabi, this was a humbling moment knowing that he was a Samaritan, a foreigner, totally outcast and was unworthy of healing. Hallelujah. Pero nakaranas po siya ng kagalingan, nakaranas po siya ng pagpapala buhat sa Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya yung po yung nagtulak sa kanya, oh Lord, thank you. Hindi dapat nakaranas nito Wala akong favor sa iyo, pero Lord, grabe yung awa mo sa buhay ko. Naranasan ko yung healing, Panginoon. Praise God, pinansin mo ko, oh Diyos. Hindi mo ako tinawag na outcast ako kahit na yung iba, parang binubuli kami, wala kaming halaga. Pero nakita mo ako, Panginoon.
Praise God. At pangatlo po, hallelujah. Ang sabi doon, he was the only one to understand it was not just about physical healing. Do you believe that he was healed physically? Yun po yung great miracle, di ba? Lahat po sila nakaranas po noon, but he was the only one to know. Sabing, siya lang po yung nakaranas ng salvation. Bakit po? Hallelujah. Yung iba po, sabi doon, sabi ni Jesus, di ba? Jesus asked, were not all 10 cleansed? Oh, pinagaling yung 10 ah. Where are the other 9? Bakit wala sila? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Sabi niya, kung sino pa yung foreigner, kung sino pa yung sinasabing hindi karapat-dapat, siya pa yung tunay na nakaunawa nung habag ng Diyos. Siya pa yung tunay na nakaunawa na kinaawaan siya ng Panginoon. Amen. Di ba gano'n naman po sa buhay natin? The more na nauunawaan mo, Lord, hindi naman ako dapat nandito eh. Hindi naman ako worthy na iligtas mo ko. Pero bakit isa ako sa inaalaw mo kung makapag-serve sa'yo? Hallelujah. Or minsan naiisip ba natin na hindi, entitled tayo. Hindi, Lord, worthy ako dito kasi matalino naman ako magsalita eh. Kaya ko naman, Lord, na mag-serve sa'yo. Active naman ako, Panginoon. Kayang-kaya kong gawin kung ano yung ginagawa ng iba. Or tayo yung kabila. Na Panginoon, papahalagahan ko yung pagkakatawag mo sa akin. Kung ako man ay binibigyan mong pagkakataon na makaawit sa'yo kahit minsan pipiyok-piyok ako. Diba? Kahit na minsan ay hindi naman talaga ako nagpa-practice. Ay, meron po bang ganun? Wala naman, okay. Minsan, Lord, kahit na ang dami kong ginagawang kapasawayan, hindi mo lang nakikita, hindi lang nakikita nila Ate Days, nila Pastor. Pero the mere fact na binibigyan mo ako ng pagkakataon na makaserve pa rin ako, makatapak ako dito sa church, what a great privilege at awa mo sa buhay ko. Amen. If that is you, if you are acknowledging, Lord, isa ako sa kinahabagan mo, isa ako, Panginoon, sa nakakaranas ng habag at grace mo sa aking buhay, I pray po na dumating po yung conviction po na yun sa buhay natin, no? Hindi dapat ako dito eh. Ang sama ng ugali ko dati. Wala akong pakialam sa parents ko. I'm not grateful of my life. Hindi ako nagpapasalamat sa magulang ko kasi thinking ko, anak niyo ako eh. Dapat pag-aralin niyo ako. Dapat bigyan niyo ako ng tuition. Dapat bigyan niyo ako ng baon. Kasi anak niyo ako. Ayan, meron po ba ditong nagpapasalamat pa? Pag binigyan ka ng baon, di ba kahit 20 lang, Nay, thank you ah. Meron po bang ganun pa sa atin? Or inisip natin, hindi na kasi talagang duty naman nilang bigyan tayo ng baon eh. Hallelujah. Or minsan, di ba, ganun-ganun na lang natin na we lie to our parents. Di ba, ang hirap. Bilang isang kabataan. Pero naniniwala po ako na ang Diyos ay nagtuturo po sa bawat isa po sa atin. It's not yet too late. Diba? Kung ngayon, feeling mo entitled ka dyan, diba? Entitled tayo sa nalalasap nating ginhawa sa buhay ngayon. I pray that that conviction would come to us. Na Lord, salamat kasi ang daming kabataan ngayon hindi nakakapag-aral. Diba? Ang daming kabataan ngayon kailangan nilang mag-work just to be in school. Kailangan nilang after their school, they have to work at night. Anong oras na kaya sila nakakauwi, Lord? Pero ako, I am free. I can go to school. I can play games. 'Di ba? Nakakapag-church ako ng malaya kasi there's someone providing for me. Amen po. Dapat lamang magpasalamat po kami, Lord eh. Hindi namin kailangan na every time that we want to eat, 'di ba? There's food in the refrigerator. Diba? Automatic refrigerator nyo. Tapos, every time na lang na gusto mong kumain, there is steak sa... there is steak, ready cook na pagkain sa mesa. Tapos minsan nagre-reklamo ka pa. Ay ko, Lord, sorry na, Lord. O minsan nagre-reklamo pa tayo, hindi na nga nagpasalamat. Nagre-reklamo pa.
Ouch po ba? May nag-ouch po yata doon. Hallelujah. I remember nung college po ako, ganun din po ako katampalasan sa aking pong nanay. Nagagalit talaga ako kapag nalilate kasi ayoko mag-promissory note eh. Yak, 'di ba? Parang gano'n. Nag-aaral po ako sa college. Sabi ko, ayoko kasi mag-promissory note, nakakahiya talaga, nay. Kaya ibigay mo na yung tuition fee ko, ayoko mapahiya, gusto ko mag-exam ng on time. Without me thinking, na hirap na pala yung magulang ko, 'di ba? Hindi na nila alam kung saan pa huhugutin yung tuition fee na ibabayad para makapag-aral ako. Pero ako ang thinking ko lang, basta ibigay nyo na, di ba? Basta kailangan ko na magbayad, wala akong pakialam, parang ganun. Wala akong pakialam kung anong mangyayari sa inyo, basta kailangan bayaran nyo na yung tuition ko. Di ba? Ang hirap po nun. I pray na magsimula po sa atin yun, no? yung grateful heart sa buhay po natin. Makita din natin, hindi lang puro sarili yung iniisip natin. No? Si Jesus kasi ganun eh. Nakikita niya kasi yung need ng mga tao sa paligid niya. Kaya inaabot niya yung mga rejected na society para sila man ay makaranas ng salvation, ng pagkalinga ng ating Panginoon. Amen? So sinasabi man ng society na sila ay walang halaga, pero may Diyos na kumakalinga eh. Hallelujah. And this is my question to all of us. Who are you among the two? Ikaw ba yung grateful leper who came back to thank and worship Jesus? You are willing to throw yourself at the feet of Jesus and thank Him and worship Him? Or are you the 9 lepers who were physically healed and suddenly forgot about Jesus? Yan. Sino po dito yung magsasabi na, ako po, Ate Days, tingin ko naman ako yung 1 leper na bumalik. No, okay. Ulitin natin. Sino dito yung nagsasabi, tingin ko ate, ako naman yung 1 leper na nagsasabi na marunong naman ako magpasalamat sa Diyos. Ayan. Or sino dito yung nagsasabi, ate, sa ginagawa ko ngayon, parang tingin ko, parang katulad ako ng 9 lepers na nakikita lang siguro ng mga tao na okay ako, pero deep in my heart, parang nakakalimutan ko na yung ginawang kabutihan sa akin ng Diyos. If that is you, ayan, my encouragement in the Word of God, it's not yet too late. Ayan, sabihin mo, it's not yet too late. You will never be forever young, di ba? Dito sa youth ministry, ayan, ilang panahon lang ay mga elders na kayo. You will have your own families. I pray na habang bata pa tayo, di ba, ma-practice natin yung buhay natin na laging suko sa kalooban ng Panginoon, yung grateful heart natin. Hallelujah. Let us remember that churching is different from worshiping. Again, churching is different from worshiping. Pwede kasi pala yun, Ate Days. Akala ko kasi, Ate Days, once that I am already in the church, ibig sabihin nun, I already worship the Lord. Ibig sabihin nun, grateful ako sa Panginoon. Hindi ako katulad ng 9 lepers na matapos pagpalain, hindi na bumalik sa Panginoon, nakalimutan na yung ginawa ni Jesus sa buhay nila. Church, let us be reminded, hindi po guarantee. Di ba kaya sabi, bakit ganoon, ate? Lagi naman akong present Opo. Pero ang Lord ay naghahanap din ng change. Naghahanap din ng changes sa buhay natin, yung transformation. Amen po ba? Look at the leper. 'Di ba? From his shout of desperation, ano na yung shout niya ngayon? Shout for joy. Sing His praise. Diba? Yun na yung shout niya from desperation. Ngayon, marunong na siyang magpuri at sumigaw ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Ginagawa ba natin yon? Or minsan parang, di ba minsan sabi ni Pastor Lauro, baka mamaya pupunta tayo sa church pero yung lakad mo parang si Lord pa yung may utang na loob sa'yo. Naku naman, praise God, hallelujah. I pray po, no? Mamuhay na included. Sabi mo, mamuhay na included, not as an excluded one. Ano pong ibig sabihin nun? Kapag nasa church ka na, kapatid, if you are already a son,
a daughter, a prince, a princess of God. Hallelujah. Makita po sa atin kung sino ang tatay mo, dapat nakikita rin sa'yo kung sino siya. Amen po ba? If God is our Father, if Jesus Christ is our Father, dapat nakikita sa atin, si Lord, mapagmahal sa magulang. Okay. Mapagmahal sa kapwa. Ayan. Words of love, words of encouragement, and not words na nagbibigay ng kabigatan sa kapwa. Amen po? Punong-puno ng pag-ibig kasi. Hallelujah. If you feel na Lord, parang hindi pa ako ganito. Akala ko, Lord, dati namumuhay na ako na included ako sa church mo naman nandito naman ako palagi. Pero yung ginagawa ko pala, parang excluded ako. Parang isa pala ako doon sa leper na yon, yung 9 na yon, na pinagaling sila physically, nakaranas na rin, Lord, di ba? Nung pinakinggan natin yung mabuting balita, we've been baptized, di ba? Sumampalataya tayo. Pero yung fruit kasi, yung fruit ng isang changed life, Lord, parang hindi nakikita pa sa buhay ko. I pray na naasamin po natin na maranasan po natin ito. Amen po. Yung one leper po na yon na natuto pong magpasalamat at magbalik ng papuri. Hallelujah. He humbled himself in the front of Jesus, in the front of God. Hallelujah. Sabi doon, habang buhay niyang mararanasan yon, yung blessing ng healing sa kanya and the salvation na galing po kay Jesus Christ sa Panginoon. Amen. Pero po sa atin, mga kapatid, nawa po hindi po masayang yung ating pong pag-attend sa church. Kasi ginagawa na rin naman natin, di po ba? We are offering our time, di ba po? Our treasure, kanina, di ba? We are willing to give our share sa church ng Lord, sa pamilya ng Panginoon. Hallelujah. Bakit ka papayag na at the end pala, hindi naman pala ako included, Lord, sa mga save? May bigat po yun. Pero yun po yung sinabi ni Jesus. Lakaran natin ang biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Amen po? Sige po, tayo po yung magsitayo, mga kapatid ko po sa Panginoon. If meron pong moment sa buhay po natin ngayon na feeling natin, hallelujah, Lord, sorry, pero right at this moment, I've realized, para po pala ako namumuhay na katulad po ng 9 lepers. Nakakala ko, Lord, I'm already healed. But based on what I do, Panginoon, parang hindi po pala ako nagbibigay ng pasasalamat. Hindi pala ako namumuhay sa grasya at biyaya mo, Panginoon, sa aking buhay. Tayo po yung umawit. Hallelujah. Tayo po yung umawit ng pagsamba sa Panginoon. Right now, wag na po nating isipin yung ating pong katabi. Let us think it's between you and God at this moment. Hallelujah. Kung ikaw yung nagsasabi, Panginoon, gusto ko po turuan niyo po ang aking puso na lagi po magpasalamat sa iyo, Lord. Na laging i-honor yung grace mo sa buhay ko. Hindi ako karapat-dapat, Panginoon, sa biyaya ng kaligtasan na ibinigay mo sa akin. Pero salamat dahil sa po ako sa pinili mo. At hindi ko po, Panginoon, sasayangin yung pagkakataon. Yamang, Lord, ako po isang kabataan. Hallelujah. Kabilang po ako dito po sa church mo, sa JCTRL. Ang panalangin ko po, O Diyos, ay tunay po ako maging pamilya mo, Panginoon. At hindi lamang po church goer, kundi isang maging worshiper po akong tunay ng iyong pangalan at kabutihan. Itaas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Let us worship the Lord. Katulad po, Panginoon, ng mga lepers pong ito. Hallelujah. We were also once an outcast. Nagkaroon po kami ng kalayuan sa iyo. We are separated from you because of our sins, Panginoon. Higit pa po sa dinanas ng mga lepers pong ito, Lord, hallelujah, dumating po sa amin. We are walking, para po kaming mga walking dead because we are dead spiritually. Papunta na po sa kapahamakan ng aming pong buhay. But praise God, hallelujah, mula noon, Panginoon, inaabot mo yung mga taong rejected na. Isa po kami, Panginoon, doon. Kaya Lord, salamat. If you are letting us, if you are revealing us to us, Panginoon, na isa po kami doon, hayaan mo
na matuto kaming magpasalamat sa iyo pong kahabagan sa aming pong mga buhay. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We welcome you continuously in this place, Lord God. Hallelujah, Panginoon. Patuloy niyong katagpuin ang aming buhay, ang aming puso. Ayaw po namin, Panginoon, na maging ingrato po kami, ungrateful po kami sa habag mo sa aming mga buhay. Let us worship the Lord. Hallelujah. Sino ako upang iyong mahalin? Pagpalain at iyong ibigin. Sino ako upang iyong pahalagahan, alalahanin at iyong ingatan? Yes, Lord. Kung sakali mang ang lahat ng ito'y nagaganap sa buhay ko, alam kong ako'y hindi karapat-dapat. Aking Ama. Yes, Lord. Maraming salamat at ako'y iyong yes, oh God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Ang iyong pagmamahal mula sa langit ay nadarama. Hallelujah. Lupa at langit ang agwat man natin, ngunit hindi ito hadlang upang ako'y iyong abutin. Sige po, ipikit po natin ang ating mga mata, titaas ang ating mga kamay. Salamat, Panginoon, sa iyo pong habag sa aming mga buhay. Hallelujah. Lord, hindi po kami papayag na hindi kami magpatuloy sa biyaya mo sa amin. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Ibigin. Sino ako upang iyong pahalagahan, alalahanin at iyong ingatan? Kung sakali man ang lahat ng ito'y nagaganap sa buhay ko, alam kong ako'y hindi karapat-dapat. Amen. Aking Ama. Magpasalamat po tayo sa ating Diyos. Hallelujah. Maraming salamat. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Ang iyong pagmamahal mula sa langit ay nadarama. Thank you, Lord. Hallelujah. Lupa at langit ang agwat man natin, ngunit hindi ito hadlang. Ngunit hindi ito hadlang. Walang makahadlang. Ngunit yes, Lord. Ito hadlang. Upang ako'y iyong abutin. Oh, praise God. Praise you, Jesus. Pwede po ba nating palakpakan ng ating Diyos? Oh, hallelujah. Itaas po natin ang ating mga kamay.
Hallelujah. Lord, patuloy ka naming pinupuri at pinasasalamatan. Thank you, Jesus, sa lalim ng awa at habag mo sa aming pong mga buhay. Salamat, Lord, isa po kami sa kinaawaan mo. Hinanap mo kami, Panginoon, sinadya mo kami, Panginoon, dito sa lupa upang ang katulad namin na makasalanan, hallelujah, parang lepers, Lord, we are outcasts and separated from you because of our sinful nature, because of our sins. Pero salamat, Lord, kung bakit po ngayon nagkaroon po ng restoration, kung bakit po na-reconcile po kami sa iyo, Panginoon, at meron na kaming relationship sa iyo, Lord. It's because of your Son, Jesus Christ, na nagbata ng hirap at sakit para po sa amin. Kaya, Lord, salamat po. Bakit po kami nakakapagpuri sa iyo? Hallelujah. It's because we are grateful for what you have done for us. Without you, Jesus, there will be no salvation for us. Without you, God, there will be no hope for us. Para kaming nabubuhay na lang para mamatay sa mundo pong ito. Pero salamat, Panginoon, dahil po sa iyong kamatayan. Hallelujah. Nang ikaw ay nilibing at muling nabuhay, binigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon, that one day we will be with you, God. Hallelujah. Isa po kami, Panginoon, sa makakasama mo when you are being glorified, Panginoon, sa muli mong pagbabalik. Isasama mo kami, Panginoon. Isa po kami sa kakaawaan mo na bibigyan mo ng glorified body. Kasama ka sa everlasting life, Panginoon. What a great blessing for all of us. Kaya, Lord, we pray, patuloy po ang aming pong buhay, magkaroon po ng puso na lagi pong tanawin ng malaking utang na loob, yung ginawa niyo pong sakripisyo para po sa amin. Nawa, Lord, hindi po namin maabuso yung grasya mo sa aming po mga buhay. Mamuhay po kami, Panginoon, na merong kababaang loob at laging ino-honor at nire-respeto ang Diyos. Hallelujah, na may-ari ng aming buhay na tumubos sa amin mula sa bingit ng kamatayan at kaparusahan. Salamat, Panginoon, and Lord, hallelujah, habang kami po ay mga kabataan, pahayaan mo na ang aming lakas, Panginoon, na hindi masayang sa anumang bagay, sa anumang vices, sa anumang bagay na hindi nagbibigay ng kaluguran sa iyo. Bagkus, Lord, use us, Lord God. Use our strength. Use our talents for your glory alone, Lord Jesus. Hallelujah. At malaya ka, Panginoon, na kumilos sa buhay namin. Hindi po kami papayag na pumupunta lang kami sa church as a church goer. Pero gusto namin maging totoong worshiper po kami, Panginoon. Hallelujah. Hindi mo lang kami makita sa church, pero matagpuan mo kami na tunay na nagpapasalamat at sumasamba. Dahil ikaw ang Diyos na dahilan kung bakit nagkaroon kami ng kaligtasan. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. And we are excited sa gagawin mo pa sa buhay po ng mga kabataang ito, Panginoong Jesus. Maraming salamat, O Diyos, sa iyo pong lahat ng kapurihan at karangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang may pasasalamat ang Diyos. Hallelujah. Thank you, God. Ayan, praise the Lord. Tayo po ay dumalo sa pagkakaloob po sa ating Panginoon. Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay nag-aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Bilang mga kabataan, mainam po na matutunan po natin ang isang magandang katangian na meron po ang ating Panginoon Jesus, ang pagbibigay. Ito ay tanda ng pasasalamat, pagmamahal at pagkikilala po sa kabutihan ng ating Panginoon. Kay Jesus po ang lahat ng pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatahas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di
pong palakpakan ng ating Panginoon. Yan, maraming salamat po sa ating nagbahagi ng mabuting balita na si Days Mien. At na-bless po ba tayo sa ating Word of God? Amen. Yan, para naman po sa announcement, ang ating pong Sunday service ay gaganapin na po bukas. Makita-kita po tayo ulit. Ang ating Saturday po, youth service. 9 a.m. Lagi na po ito na nag-i-start ng 9 a.m. And bago po tayo umuwi, tayo muna po ay magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Ang papuri ay para sa'yo, ang pag-awit ay para sa'yo, pinagdiriwang ang kabutihan mo. Tapat ka, O Diyos, sa pangako. Ang papuri ay para sa'yo, ang pag-awit ay para sa'yo, pinagdiriwang ang kabutihan mo. Tapat ka, O Diyos, sa mga pangako mo. Pinuno mo ng saya, pinuno mo ng sigla, di na maghahanap ng iba, ikaw ay sapat na. Ang papuri ay para sa'yo, ang pag-awit ay para sa'yo, pinagdiriwang ang kabutihan mo. Tapat ka, O Diyos, sa pangako. Ang papuri ay para sa'yo, ang pag-awit ay para sa'yo, pinagdiriwang ang kabutihan mo. Tapat ka, O Diyos, sa mga pangako mo. Pinuno mo ng saya, pinuno mo ng sigla, di na maghahanap ng iba, ikaw ay sapat na. Ang papuri ay para sa'yo, ang pag-awit ay para sa'yo, pinagdiriwang ang kabutihan mo. Tapat ka, O Diyos, sa pangako. Ang papuri ay para sa'yo, ang pag-awit ay para sa'yo, pinagdiriwang ang kabutihan mo. Tapat ka, O Diyos, sa mga pangako mo. Pinuno mo ng saya, pinuno mo ng sigla, di na maghahanap ng iba, ikaw ay sapat na. Pinuno mo ng saya, pinuno mo ng sigla, di na maghahanap ng iba, ikaw ay sapat na. Ang papuri ay para sa'yo, ang pag-awit ay para sa'yo, pinagdiriwang ang kabutihan mo. Tapat ka, O Diyos, sa pangako. Ang papuri ay para sa'yo, ang pag-awit ay para sa'yo, pinagdiriwang ang kabutihan mo. Tapat ka, O Diyos, sa mga pangako mo. Ikaw ay tapat, O Diyos! Tapat ka, O Diyos, sa mga pangako mo. Tapat ka, O Diyos, sa mga pangako mo. Amen! Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Hallelujah! God bless us all po. Praise God.